Continuation tayo ng 115 versus 214. Natapos na tayo sa part 1 ng opening na yon. Kaya pupunta na tayo sa part 2. 115 versus 214. Part 2. Umpisa na tayo. 115. Nag-214 siya. Nag-61 tayo. 72 siya. 116. 313, kumain tayo 15-3, kain siya ng 13-7, balik. Sinubuan natin ng 16-14. Kumain siya ng 216, 414. Tumira siya ng 416, tumira tayo ng 314, nag-5-4 siya. 5-1 tayo. 16-13 siya, 9-5 tayo. 116 siya, 5-4 tayo. Sinayang tayo ng 7-3, tumakip lang tayo ng 115. Nag-12-7 siya, nag-4-16 tayo. Nag-7-2 siya, umatras pa uli tayo. Nag-16-13 lang, kumain siya ng 2-16, kumain tayo ng 13-1, balik. 6-2 pa rin siya, 15-15 pa rin tayo. 2-14 siya, 1-15 tayo. Nag-14-16 pa rin siya. Best move uli natin, di ba? Sumubo lang ng 7-3. Kain tayo ng 11-3. Ngayon, kung natatandaan nyo, dito sa part na to, sinubuan tayo sa 3-14, dun pa rin tayo. Kasi meron tayo rito na iwan na variation. Kumain tayo ng 15-3, kumain siya ng 8-14. Ito yung huli sa part 1, nagpompiang tayo. Doon sa part 1, ang kinain niya is 14-2. Kaya tayo kumain tayo ng 14-6. Balik ko lang ha. Part 1 yun. Ito na yung last part ng part 1. Ngayon, kung hindi siya kumain ng 14-2, dito naman siya kumain ng 16-2. Titignan naman natin dito kung ano yung posibleng kainat na ng tirahan na to. Pag dyan siya kumain ng 16-2, dito na tayo kakain ng 15-3. Ahead tayo kasi nandoon na tayo sa damahan. Siya, papadama pa lang pero may mga bantay. Dahil kagustuhan niya rin na makapunta sa damahan, titira siya ng 16-1. Ibibigay natin itong 3-14, tsaka tayo titira ng 3-8. Choices na ng itim kung ano pwede niyang itira. Pwedeng 9-5, pwedeng 10-6, pero siguro best move niya rito 10-6. Kaya dyan sa part na yan, pag nag 10-6 siya, dadama lang tayo. Diyan naman, wala siyang iba sigurong gagawin dito kung hindi umatras. 6-1. Kain tayo ng 15-5, kain siya ng 4-10. Bumalik. Titira tayo ng 8-3. Ngayon, ang posibleng ititira niya dito, 10-6 uli. Diyan, mapapansin niyo mga kadama, ahead na tayo. Kasi, lamang na tayo. Bukod sa may dama tayo, kontrolado pa natin yung pitcha niyang padama. Titira tayo ngayon ng 12-8. Pagka sinayang tayo ng 6-8 lang tayo. Kakain siya ng 13-7. Kakain tayo ng 12-2. Ngayon, choices niya na kung anong gusto niya itira. Kung magsi-6-1, magwa-1-6 siya, hihilahin lang natin yung dama. Talo na siya. So, dyan sa part na yan, kung hindi naman siya sumayang, itira niya yung 6-1, susubo lang natin to ng 215. Kakain siya ng balik, kakain tayo ng 12-8. So, ibig sabihin, kahit na ano palang gawin niya rito, papunta na siya sa pagkatalo. Kaya, dito sa variation na to, malinaw na lamang tayo. Babalik tayo uli dun sa pinanggalingan ha.
Hanapin pa natin yung ibang part na hindi pa nararating ng tirahan. Yan. Dito sa part na to, kanina, sinubuan. Yan, kumain na 8:14. Nagpompiang tayo, ito ang best move natin. Kumain siya rito, ito yung part 1. Ngayon naman, dito naman siya kumain, pinakita ko ngayon dito, yung kumain tayo doon, yun ang part 2. So, umikot yung tirahan doon, ibig sabihin lamang pa rin tayo. Kaya, tapos na tayo doon sa part na yon, kaya babalik tayo uli, ano? Ayan. Eh kung hindi naman siya sumubo, nag 16.4 lang siya. Iba na naman to mga kadama. Kaya dito, pag nag 16.4 siya, magti 313 lang tayo. Sasaluhin lang tayo ng 10.6 para hindi siya malugi. Sasabayan naman natin ng 8.3. Tsaka ngayon siya sasayang. Maobliga siyang sumayang. 15.1 tayo, kakain siya ng 13.7. Magpi 15.15 tayo, kakain siya ng balik 7.15. Kakain tayo ng 15.1. Dito, choices niya na kung saan siya pwede tumira. Pwede siya mag 11.7 kasi pag pumunta tayo doon, halimbawa nag 11.7 siya, hindi tayo makapunta doon. So, ito lang ang posible na titira natin. O kaya naman, pwede rin tayo rito. Kasi inaagapan niya yung pagpunta rito, hindi tayo makakapunta rito. O halimbawa, ito ang tinira niya. Titira lang tayo dito. Obligado dito siya titira para hindi tayo makababa doon. Pag tumira siya dito, tatiming lang tayo dito. Ngayon, choices niya na kung saan siya pwede tumira. Sumubo siya, okay lang, dito lang tayo, timing lang tayo. Ngayon, kung hindi siya sumubo, pwede na tayong sumayang. O kaya naman, timing pa rin tayo. Balik ko lang ha. Pwede muna tayo mag 7.2. Kung dito, malalamangan na natin siya. Kaya, ano ba posible niyang itira? Ito. Tsaka tayo gaganon. Gaganon siya. Nandun na tayo. Ibig sabihin lang, sa part na to, mga kadama, hindi tayo nadihado. Siya pa yung maghahabol ng tabla. Balik ko lang ha. Kasi meron pa siyang posibleng variation na pwedeng itira. Ayan. 2, 6, 5. Di ba tayo nga ng isa? Pero naka-real tayo. Hindi siya nag 11.7. Ang ginawa niya nag 3.14. So kapag nag 3.14 siya, 12.7 lang tayo. Nag 8.3 siya, 7.3 tayo. Nag 3.13 siya, 3.13 din tayo. Kung gaganon siya, simple lang, gaganon lang naman tayo, iiwas lang tayo kung mag-116 siya. Ngayon, para makahabol siya sa
posisyon, ipapakain niya na to, magsasacrifice na siya. 13-16, tsaka siya bababa dito. Pagbaba niya dyan, pwede na tayong sumayang ng 14-15. Siya, choices niya na kung saan siya pwedeng dumama. Pwede dito, pwede dito. Kung dito siya, dito lang tayo. Dito siya, dito tayo. Ngayon, hindi siya makadama kasi patay yung dama. Tagilid na siya. So, dyan sa part na yan, siya na yung habol sa tabla. Babalik ko lang mga kadama Pag sayang natin, dito naman siya nagpunta. Dito pa rin tayo. Dito siya nagpunta. So, sa makatuwid, pwede na tayong sumubo, pwede na natin damahan. Kapakain tayo ng 2-7, kakain tayo. Siya, choices niya na kung anong saan siya dadama. Kung dumama siya sa 12, dito lang tayo. So, gaganon siya. Dama tayo rito. Ipapakain niya to ng 13-16. Kakain tayo dun. Sa makatuwid, itong tirahan na to, tagatlo, kahit lamang tayo sa dama, agaw niya na yung cross. Sa makatuwid, draw na to. Kaya dyan sa part na yan, mga kadama, natatapos tong tirahan na to. At least, meron siyang pinagdaanan talo bago nakita natin yung totoong tablahan niya. Kaya mga kadama, papunta na tayo sa part 3 ng 115 versus 214 bukas din. Sige, sa ulitin. Huwag nyo kalilimutan na sumubaybay uli rito sa atin na mas marami pa tayong variation na matututukan dahil 115 versus all to, inuulit ko ulit. Tuloy-tuloy lang tayo. Sige, sa susunod ulit mga kadama. Bye-bye.